Silid 206. Si Angela ay isang graduating student sa isang lumang pampublikong paaralan. Sa 4 na taon niyang pag-aaral doon, sanay na siya sa iba't ibang kwento ng kababalaghan, mga multong nagpaparamdam sa banyo, anino sa library, at babaeng umiiyak sa likod ng paaralan. Pero ang kwentong pinaka nakakatakot para sa kanya ay tungkol sa Silid 206. Ayon sa matatandang guro, ang Silid 206 ay dating classroom ng isang honor student na nagpakamatay matapos siyang mahuli sa pandaraya sa isang mahalagang exam. Mula noon, hindi na ito ginagamit bilang regular na classroom. Sabi ng iba, tuwing 3:00 ng hapon, may naririnig kang mahihinang pag-iyak mula sa loob. Isang hapon, habang naglilinis si Angela bilang bahagi ng kanilang cleaning duty, napansin niyang bukas ang pinto ng Silid 206. Ang alam niya, palaging nakasara yun. Walang ibang tao sa pasilyo, kaya naisip niyang isara na lang ito bago siya umuwi. Pero bago niya pa man maabot ang pinto, bigla siyang kinilabutan. Sa loob ng silid, may nakaupo sa harap na upuan. Isang estudyanteng nakayuko, mahigpit na hawak ang kanyang test paper. Nanginginig ang kamay nito habang nagsusulat ng paulit-ulit. Hindi ako nandaya, hindi ako nandaya, hindi ako nandaya. Napaatras si Angela. Sinubukan niyang bawiin ang tingin niya, pero hindi niya maialis ang mata niya sa papel na sinusulatan ng estudyante. Doon niya nakita na hindi tinta ang gamit nito. Dugo ang bumabalot sa bawat letra. Biglang huminto sa pagsusulat ng estudyante. Dahan-dahan itong tumingala. Nang makita ni Angela ang mukha nito, halos hindi siya makahinga sa takot. Wala itong mata, puro dugo at luha lang ang tumutulong mula sa madilim na hukay ng mukha nito. At sa isang iglap, tumayo ito at sumigaw. Hindi ako nandaya! Napatakbo si Angela palabas ng gusali. Hindi na lumingon. Kinaumagahan, ikinwento niya ito sa kanyang mga kaklase, pero walang naniwala sa kanya. Hanggang sa may lumapit na isang matandang janitor at bumulong sa kanya. Nakakita ka rin ano? Huwag ka nang babalik sa silid na yun. Kasi kapag nakita ka niya, hindi ka na niya tatantanan. Simula noon, tuwing dadaan si Angela sa pasilyo ng pangalawang palapag, palagi niyang nararamdaman na may nakamasid sa kanya mula sa loob ng Silid 206 kahit sarado pa ang pinto. At isang beses, bago siya tuluyang makalabas ng paaralan, narinig niyang may bumubulong mula sa loob. Tulungan mo akong linisin ang pangalan ko. Comment next for part 2.